latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings, usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong napapakinggan dito sa himpilan. Welcome po sa programang Usap-Usapan. Ako po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At syempre, napapakinggan at napapanood po ninyo kami sa ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page. At syempre, napapakinggan din po tayo sa audio streaming at sa ating online radio o yung tinatawag na audio streaming, ang ating Evox gamit po ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo ng Evox receiver app, ay pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, or sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang ating nararating dahil napapakinggan na rin po tayo ng ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa ibayong dagat. Siyempre, sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang atin pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan po sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Okay, at sa episode ngayong araw ng ating programang Usap-Usapan ay makakapanayan po natin sa unang bahagi ang chairperson po ng Commission on Higher Education para pag-usapan po itong mga tulong na kanila pong ibinibigay sa mga overseas Filipino workers na apektado po sa sigalot dito po sa Middle East, dahil meron po tayong mga nabalita na repatriate na, no? Gustong magpa-repatriate, meron pang gustong magpa-repatriate, and actually meron pong dumating kahapon, pero base doon sa March 11 na atin pong datos ay mahigit 100 na po ang mga napauwi na overseas Filipino workers dito po sa ating bansang Pilipinas, no? Nagmula po ito sa mga iba't ibang bansa na apektado po ng krisis dyan po sa Middle East. Hindi na po natin patatagalin, i-welcome na po natin sa programa. Magandang araw po, kasama natin live via phone patch si Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED. Good morning po sa inyo, Dr. Agrupis. Thank you for this opportunity. Magandang umaga po sa mga nakikinig ng Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas. Good morning, everyone. Good morning, and maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. We know that it's a weekend. Perhaps it's your family day po, Chairperson Agrupis. So we are very grateful na kami po ay inyo napagbigyan. So kagaya po na nabanggit ko kanina,
Marami nga pong mga Pilipino ngayon ang nagre-request ng repatriation. Yung iba po ay na-repatriate na, nagsidatingan na since March 3, 2026 batay sa impormasyon from the Department of Migrant Workers. And natutuwa po kami na malaman na meron po kayong kolaborasyon ang Commission on Higher Education o CHED sa DMW para makapagbigay po ng tulong dito po sa mga nauwing overseas Filipino workers. Ang tanong po namin ngayon, Chair Agrupis, is ano po ba itong tulong ninyo na ibinibigay sa overseas Filipino workers natin? Paano po ba natin sila natutulungan, Chair? Yes, salamat Bea, Miss Bea. Ito po ay ang isa namin sa Department of Migrant Workers ay noong last year pa. And so Okay. tamang-tama nung nagkaroon na ng problema ng Middle East and the government sa pamagitan ng ating Pangulo urging all related government agencies to work hand in hand para po matulungan at i-welcome ang ating mga na-displaced na overseas workers or OFW na tinatawag namin. So kami po ay nakikipag-isa kasi meron naman kaming mga ready na programs na i-offer sa kanila. Okay, so last year pa naman pala po ito, Chair. So para po sa mga unang beses na makakarinig nito, kasi nalaman namin na itong programa na ito ay pinangalanganan pong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETEEAP, ano? So please educate us po, Chair Agrupis. Ano po ba itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program? Yes, ito po ay create ng batas, yung sinasabi nating RA 12124 na ito ay ipinapatupad na ng CHED under CMO 11 series of 2024 ay ito po yung tinatawag naming pagbigay equivalency ng mga natutuhan ng mga Pilipino na nagtrabaho sa mga industriya related sa kanilang inumpisahan na degree program. At ito ay sa hindi lang para sa mga lokal na nagtatrabaho sa mga industry kundi sa overseas din. Kaya ito yung una naming ipinapatubad and it is ongoing. Ito ay halimbawa nagtrabaho ka sa isang engineering firm or computer or IT at natapos mo lang ng second year pumunta ka na nagtrabaho sa ibang bansa, ay tinitingnan namin ang mga eskwelahan na dineputize ng Commission on Higher Education ay tinitingnan yung equivalency ng kanilang skills and competence na nakuha sa kanilang matagal na pagtatrabaho sa labas bansa at binibigyan ng units ito at para makapagpatuloy sila sa full baccalaureate degree. Ito yung objective ng ETIAP, Miss Bea. Meron din kaming ino-offer at dito sa ETIAP na ito ongoing yung survey natin. At in fact, mula nung inumpisahan ito, madami nang nag-graduate na OFW, mga 333 ang nag-graduate ng mga OFW na nakapagtapos sa BS Administration, BS Industrial Engineering, Electrical Engineering, Hospitality Management. Continuous po ito ang panawagan namin at ito ay makikita sa aming website. Okay. Makikita ang ating website, nandun punta lang sila sa CHED website namin, ched.gov.ph, makikita nila yung how the ETIAP information, nandun din sa eGov, nakakabit na rin sa eGov, at nandun na rin yung CHED Tanaw pagpipilian ng mga eskwelahan na pwedeng magbigay na or mag-evaluate sa kanila ng kanilang napag-aralan na. So this is
this is what we call the ETIAP program. Pero para sa pagsalubong ng ating mga kababayan na dumating na dito, ang DMW ay hindi lang nakikipag-ugnayan sa CHED, pero meron na rin silang ugnayan sa TESDA. Pero dito sa CHED, meron kaming tinatawag na upskilling and reskilling of professionals through our micro-credential programs. So nandun din sa website namin kung saan nila matatagpuan or hanapin lang nila yung mga regional CHED offices nila. So nandun yung mga micro-credentials nila. Halimbawa, gusto nilang magtrabaho na sa hotel, matagal silang DH sa Middle East. Tapos gusto nilang mag-apply ngayon sa mga hotel or mga tourist destination, pwede po silang mag-upskill or reskill. Okay, so marami na palang mga naging beneficiary. Chair Agrupis, if I may ask kung meron po kayong data regarding the figure. So far, ilan na po ang ating mga beneficiary nitong ETEAP o ETIAP? Madami na po sa kasalukuyan ng implementasyon ng ating ETIAP ngayon is meron na po tayong 1,409 enrollees ng mga OFW natin ha. I am just referring to OFW. Okay. About 1,409 ang naka-enroll. And to date, as of February 2026, may 333 na nag-graduate. So itong continuous na survey namin, kasi nga ako mismo bumisita na sa Cambodia, kasama ko noon ang ating Pangulo, si President BBM. Ako po ay miniting ko yung mga teachers doon. Sa Malaysia naman, minit ko yung mga IT, computer, mga teachers, nandun na sila. So continuous po ang ating survey na inilaunch noong January in partnership with DMW. Ay marami na po tayong as of this date. Ang ating nakolektang respondent ay mga 5,000 plus. 5,174 ang sumagot sa ETIAP demand survey nitong January. So continuous po yun. Okay. So marami na rin po pala. 1,409 as of yung last data ni na Chair. 1,409 OFWs na naging beneficiary po nitong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Now, Chair, kahit sino po ba maaaring mag-apply sa ETIAP? Nabanggit nyo, mga engineers, ganoon po yung mga usually na nag-a-apply dito. So kahit sino po ba pwede? Of course po, kahit sino na naumpisahan na niya yung kanyang degree program, noon halimbawa first year, kailangan niya nang magtrabaho or may magandang alok sa ibang bansa at pumunta siya doon. So, nagtrabaho ng 10 years or 15 years. Gusto na niyang bumalik sa bansa. So, i-assess yung kanyang level of skills and competence para po mabigyan ng equivalency credit credit para po parang naka-earn ng academic units. Tapos titingnan nila ilan pang kulang para mabigyan ako ng engineering degree program or hospitality management program. Mga ganung tipo po ang direction nitong ETIAP. Okay, so engineering, hospitality, any degree program na na-start po na Health sciences. Health mga sciences. ganun po. Education, punta lang po sila sa ETIAP information sa aming website, sa aming CHED website. Okay. Alright, Chair Agrupis, doon po sa itong sabi niyo pwedeng i-continue, no? Kapag na-start na nila yung degree program nila. For example po, kung meron po mga subject or credits dito sa degree program na nasimulan na nila and at the same time, meron na rin naman po silang ilang experience sa pagtatrabaho sa abroad, paano po pinagpapasyahan ng CHED yung subject o credits na maisasama at pwedeng maituloy? Meron silang binigay, yung nagtatanong po, merong binigay na halimbawa, for example, ang 10 years experience sa abroad bilang skilled technician. Alin pong subject o credits kaya sa engineering degree program yung saklaw, for example, Chair?
Sa ETIAP, it is also a system in higher education in CHED. Mhm. May mga proseso din. May assessment sa mga ETIAP learners ay may 4 na stages. Siyempre, unang-una, isubmit nila yung kanilang portfolio para ma-evaluate sila at ma-interview. And then pagkatapos, sila ay magkakaroon din ng written exam and practical demonstration to validate their skills, knowledge, and attitude. So kapag naipasa na po nila ito, sila po ay tutungtong na sa huling stage ng assessment ng ang panel interview. Tapos pagkatapos, susuriin ang kanyang basic knowledge sa mga importanteng theories and concept ng kurso at i-verify ito sa pamamagitan ng skills demonstration. So 4 na stage po ito. At pag maipasa nila ito lahat and then mai-forward na sila pwede na silang mag-apply or mag-enroll sa naaayon na university na dineputize ng CHED. Hindi lahat ng eskwelahan ay pwedeng may authority to undergo ETIAP. We have our deputization system, i-accredit sila kung pwede nga sila yung host nitong mga re-entrant Okay. sa baccalaureate degree. Yes, nabanggit niyo na rin lang po, Chair Agrupis, yung mga specific schools. Kasi meron din po nagtatanong, doon po sa alok ninyong distance learning at mga short-term certification program, mayroon po bang partikular na universidad o listahan ng mga eskwelahan kung saan maaaring mag-enroll o pwede po bang kahit saang school ito, Chair? Kaya nang sabi ko, we have a system here. So to date, there are only 112 ETIAP deputized HEIs. Okay. At 6 na HEI ang nabigyan ng authority ng magbibigay ng micro-credential. Pero patuloy po kami, marami ng application na para sinsiyayat namin ng maigi ang stand ng isang university na pwedeng mag-offer ng ETIAP at saka micro-credential kasi ayaw namin na this is a window for a diploma meal. So kailangan namin siyasatin ang readiness ng eskwelahan in terms of faculty, in terms of their equipment and everything. Ayun, tama naman si Chair. Ayaw din natin na ito po ay magsilbing parang diploma meal, ano? Chair, eto naman po, ano po yung advantage kung ang OFW ay makakuha ng degree sa ilalim ng ETIAP, lalo na po sa usapin ng paghahanap ng trabaho, perhaps locally dito po sa Philippines, kung sila po ay ma-repatriate, o kaya sa abroad kung pipiliin man po nilang bumalik? Okay. Ito kasing ETIAP program natin or micro-credential ay it is enhanced. It is upgraded yung pinag-aaralan, hindi yung normal na pinag-aaralan sa loob ng traditional na classroom. Ang micro-credential po na ino-offer natin is based on the industry needs para po maiwasan yung mismatch natin. So halimbawa galing sila sa abroad yung napag-aralan doon, no? Kulang. Ano ba? Baka iba ang kailangan sa industry sa Pilipinas. Okay. So makakapacitate po sila to it's either to enhance or to upscale yung skill nila na pag-aralan para po mas competitive sila. They don't feel displaced sa kanilang gustong pagtrabahuan sa industry. Okay. And Chair Agrupis, dito po sa ETIAP program, may tuition po ba? May scholarship subsidies po ba? Or libre daw po ba ang program na ito? Yes. Sa kasalukuyan po, may assessment fee na kinukuha. Pero as the government is really wanting to bring home or help our OFW, especially now
na meron tayong crisis sa Middle East. Ang Yes. CHED ay kasalukuyang ginagawa ang polisiya upang makapagbigay po tayo ng tulong pinansyal sa ating mga OFW at mga ETIAP learners na gustong bumalik sa pag-aaral. Okay. And also, Chair, eto naman po, may nakita na po ba tayong OFW na matagumpay na nag-transition mula sa pagiging skilled worker at kalaunay naging degree holder? Ay, marami na po. Marami na Mm-mm. po talaga. I just want to single out, no, meron na po tayo na pag-graduate sa BSBA. Sa Okay. Manuel S. Evarga University Foundation this year. Okay. Itong Manuel S. Evarga University Foundation is one of the deputized 112 university ay meron siyang napagtapos this year na na-promote siya sa isang kumpanya sa New Zealand from store Mhm. attendant to assistant store manager. Imagine that after finishing the program. So ito yung mga ito yung mga benepisyo ng ETIAP graduate na naka-online na sila. So imagine the store assistant lang siya noon. Nung naipakita niya na meron na siyang degree, ay nai-promote siya sa assistant store manager. Baka next year magiging full-time manager na po siya. Meron din po tayong kababayan from Mhm. elementary contractual teacher ay naging teaching assistant sa British International School sa Riyadh. At hindi lang po yan, madami din po tayong top-notchers sa mga licensure examination na kinakandak ng Professional Regulation Commission sa abroad. I'll give you one example. In Okay. Cambodia, may program ngayon pinangungunahan ng Philippine Normal University. Meron silang, marami kasing teacher nagtuturo sa Cambodia, no, na teacher na underboard or Mm-mm. teacher lang. Nagtuturo po sila as a full-time teacher like the Cambodian teachers. Mhm. Pero since wala silang baccalaureate degree, medyo na-exploit yung kagalingan. So ang panawagan ng Pangulo is tingnan natin, kaya ito yung unang prinoyekto ni Apo ng ating Pangulo, His Excellency Bongbong Marcos, na hanapin sila para mabigyan at mapitaas ang kanilang sahod. So, ako mismo yung pumunta sa kanila sa Cambodia during our foreign travel there with the team of the President. At talaga naman nagpapasalamat yung mga teachers doon kasi yung mga underboard na pumunta doon sa pamagitan ng programang binigay sa kanila, Mm-mm. umuwi sila, nag-board exam, pumasa na sila and we have the number. Mm-mm. We have the number po na pinapakita sa mga tao na very successful itong ETIAP. So, nagkakandak po kami ng enhancement or pag-review sa mga underboard teachers, engineers, chemical technicians, master plumber at iba ba. Itong si engineer, meron akong data dito, itong si Engineer Glenn Kenneth B. Cruz, nag-graduate ng BS Electrical Engineering sa Mm-mm. Manuel S. Evarga University Foundation, ay top 1 sa June 2025 registered electrical engineer special professional licensure examination. At marami po talagang iba. Maraming naging successful itong under the ETIAP. Ilan lamang po ito sa mga success stories na meron tayo sa ating mga OFW. So patuloy po tayong partners sa Department of Migrant Worker. In fact, last week pala, nag-sign na rin kami ng Memorandum of Agreement with the Commission of Filipino Workers. Okay. Ito naman ay iba din yung objective, yung Commission on Foreign Filipino Workers, CFW natin. Mhm. Meron na tayong partnership sa kanila para Okay. sila naman po, iba naman ang purpose para po pabalikin sila ng kahit as a
affiliate faculty, magturo sa mga eskwelahan natin, or baka gusto nila na nilang umuwi kasi Okay. matagal na sila sa abroad. Naku, natutuwa po kami na malaman sa inyo, Chair Agrupis, itong mga success stories ng mga overseas Filipino workers na talagang nagbenepisyo na at nakinabang na dito po sa inyong programang ITIAP. Now, Chair Agrupis, gusto ko man pong pahabain pa ito dahil natutuwa kami sa inyong mga ibinabalita ay we're running out of material time. So, hingiin ko na lang po, Chair Agrupis, ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Yes po, kukunin ko po itong pagkakataon para ihatid ang pagmamahal namin sa inyo na na-display sa Middle East, especially yung mga na-display sa Middle East, sa pamagitan po ng ating programa na sinusuportahan ng ating Pangulo, ay handa po kaming tumulong at magbigay ng oportunidad sa inyo para po sa inyong reintegration. Sa pamagitan po ng pakipagtulungan ng CHED, sa DMW, CFO pala, hindi CFW, at iba pang mga ahensya, layunin po natin na matulungan namin kayo. Ang inyong kasanayan at karanasan ay mahalagang puhunan na maaaring maging tulay tungo sa mas. Okay. Naku, medyo nawala si Chair. Hello, Chair? Hello po. Okay, so basically, nagpasalamat na si Chair Agrupis. Maraming salamat po sa inyo pong oras, Chair. At naway sa mga susunod pang pagkakataon, maibahagi naman natin itong mga success story naman po sa ilalim ng kanilang programa, itong ITIAP o Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. So, maraming salamat po kay Chair Agrupis, si Chair Agrupis Dr. Shirley Agrupis, Chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Paalala muna mula sa himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Anong latest? Usap-usapan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Okay, nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, mapalad po tayo dahil meron po tayong live studio guest. At syempre, i-welcome na natin, no? Pero bago muna yan, i-mention ko lang na ang ating pong pag-uusapan dito ay yung pong kanilang, program po ito ng Philippine Army Reserve Command. Meron silang tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept kung saan meron pong mga ini-strategize tayo kung paano pa natin lalong mapalakas o mapaigting ang ating seguridad, hindi lamang po sa loob ng bansa kundi po sa ating sa labas na rin po ng bansa. Kaugnay na rin po ng ating mga napapag-usapang issues sa West Philippine Sea. So may kinalaman po yan dito po sa pag-uusapan natin. I-welcome na po natin sa programa si Major General Ronald Jess Alcudia ng Philippine Army. Siya po ang commander ng Philippine Army Reserve Command. Magandang araw po sa inyo, General Alcudia, sir. Magandang umaga sa iyo, Bea, at sa lahat ng ating mga takapagpakinig at mga nanonood ng programa mo ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong paanyaya. Yes, maraming salamat po. Naku, oo, dahil ito nga, i-shoutout na rin natin kasi ngayon po naka-Facebook live streaming din po tayo sa ating Radyo Pilipinas World Service. Ang Philippine Army po ay talagang nakatutok. Ito rin po, shoutout po kay Sean Cal Flores. Good day. Shoutout po, nanonood siya sa Sapang Bato, Barangay, Sapang Bato, Pampanga. Yan. Salamat po sa pakikinig at manatili po kayo nakatutok dahil marami pa po tayong pag-uusapan dito. Syempre, naka-audio streaming din tayo sa online radio. Mapapakinggan nyo po kami gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app at available din po ang ating mga programa sa shortwave radio sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service dito po sa ating United States Agency for Global Media para naman po sa ating mga overseas Filipino worker at mga seafarer. So, eto na nga po, General Alcudia, ang tanong po namin, bakit po ang mga laang kawal na ngayon ang magiging pangunahing katuwang sa seguridad sa loob ng bansang Pilipinas, sir? Una, Bea, kailangan kong liwanagin itong Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ito ay minungkahi or pinangunahan ng ating Department of National Defense. Okay. Itong aming ginagawa ngayon sa Reserve Command ay nakaangkla. This is anchored in the concept of that Comprehensive Archipelagic Defense. Yes. Now, it does not mean, hindi naman ibig sabihin nito na ang reserve na natin ang mangunguna. Dahil ang ating reserve is a base for expansion. Okay. Kaya ang ating sandatahan lakas at lalo na ang ating Philippine Army, patuloy pa rin ang ating paghahanda, ang ating mga seguridad na, yung mga hamon sa ating seguridad ngayon ay hindi na lamang panloob kasi mahabang panahon ang ating posture, yung tinatawag nating internal security. Doon nakatuon yung ating mga operations, doon ang ating paghahanda. Ngunit alam naman natin nagkakaroon ng mga developments dito sa ating region. So kinakailangan na ang ating hukbong sandatahan and ang ating hukbong katihan, the Philippine Army, is transitioning right now to what we call territorial defense or external security operations. Ngunit malaki ang bahagi ng gagampanan ng ating mga laangkawal or ang ating reserve component dahil ito naman ay base for expansion. So sa paghahanda sa seguridad panlabas, ito ang kailangan nating palakasin. Dahil dito pagkukunan ng ating regular force, yung dagdag puwersa kung kinakailangan. At para mapatuloy, ma-preserve natin yung ating mga internal security gains, what we have achieved in these past decades, kailangan natin ng mas maraming puwersa para tulungan ng ating mga lokal na opisyal
ang ating Philippine National Police upang pangalagaan ang seguridad na panloob. So Okay. dito papasok ang ating mga reserve components. Ayun. Speaking of reserve components, sir, paano po pagsasama-samahin ang mga Citizen Armed Force Geographical Unit o yung tinatawag niyo pong CAFGU, mga inactive members at regular reserves? Itong mga CAFGO, yung tinatawag nating Citizen Armed Force Geographic Units, active auxiliary. Okay. Ito ay mga reservists din natin. Ito ay mga Pilipino na sumailalim sa pagsasanay upang maging mga members ng ating reserve force. Ngayon na sila naman ay kumbaga nag-volunteer, no? They Okay. volunteered to serve their communities, tulungan ng ating armed forces sa security management, also in disaster response, local security, kaya tinatawag yung kanilang estado na auxiliary. Okay. Sila ay tumatanggap ng allowances from the government for the services that they render. Ngayon, ito namang isang bahagi ng ating reserve, ito yung ating inactive. This is Okay. our ready reserve units. Ito yung mga graduate ng ating Reserve Officer Training Corps, graduate ng ating Basic Citizens Military Training, Okay. and other authorized military training, and now they become part of the reserve force. Now they are on inactive status, ngunit sa panahon ng pangangailangan sila ay ating naaasahan, no? Katulad nitong mga nung pandemya, Yes. nung panahon nitong mga sakuna. Yes. And even in security augmentation sa ating mga komunidad, dito pumapasok ang volunteerism ng ating mga reservists. Yun, opo. Kasi hindi lang sila sa security. Alam nyo po, kapag may mga bagyo, lindol, sila po yung una tinatawag para maging katuwang po, magbahagi ng ating mga, mga supply, ano? And also to clear out lalo na sa mga roads and everything, no? So, yun po. Ito naman po, General Alcudia, ano po ang magiging papel? Kasi nabanggit nyo po yung mga Civic Welfare Training Service, yung mga ganun po. Ano po magiging papel ng mga ito, Literacy Training Service sa ilalim ng National Service Reserve Corps o NSRC? Marami po kasi nagtatanong kung ito ba ay paghahanda sa isang balawakang mobilisasyon sa hinaharap. Oo, alam mo maganda't na natanong mo yan, Bea, no? Kasi mula noong 2001 or 2002, meron tayong tinatawag na National Service Training Program. Yes. Ang programa na ito, noon kasi naging mandatory yung ating ROTC. Opo. Ngunit yun ay para sa mga lalaki lamang. Itong NSTP, mas dumami ang ating reserves. Kasi ngayon, pati ang mga, nung panahon, I'm sure nadaanan mo rin to, ang ating mga kababaihan ay kailangan mamili kung alin sa tatlong programa ang iyong dadaanan sa iyong kolehiyo, no? So, Reserve Officer Training Corps, Civic Welfare Training Service, and Literacy Training Service. Yes. Ang isang naging kakulangan lang dito, sa mahabang panahon na pinatupad itong NSTP, itong mga nasa CWTS natin at LTS, hindi nila alam na sila ay reservist din. Sila ay hindi lang ito natatapos doon sa isang taon na sila ay nagsanay. Okay. May karugtong ito dahil ang kailangan natin ay isang malakas na civil reserve. Katuwang ng ating military reserve. Sa panahon ng digmaan, kung mangyari man yon o kahit sa panahon ng sakuna, the military component is in the disaster search and rescue, no? Recovery. Yes. Pero ang pinakamabilis na magre-responde talaga ay ang ating mga civilian reserves kasi nandun sila sa komunidad. Community, yes. They are true. under our local government units, under the local disaster risk reduction management councils. Kaya ngayon, although ito ay hindi naman saklaw ng Reserve Command at ng AFP, nakikipag-ugnayan kami sa Office of Civil Defense at sa mga lokal na pamahalaan at sa ating mga eskwelahan because yung 3 years habang nandoon ka sa eskwelahan, kailangan patuloy ang iyong pagsasanay
para dito sa tinatawag nating National Service Reserve Corps. So, we have two kinds of reserves. Okay. A military reserve and a civilian reserve. Ayun, military and civilian reserve. Okay, dito naman po tayo, General Alcudia, sa topic on yung 2026 reset phase po. Bakit kailangang suspindihin ang lahat ng pagsasanay ng hukbong laang kawal sa unang 6 na buwan ng 2026? Hindi po ba ito makakaapekto sa kahandaan o yung readiness ng ating bansa? Mabuti at sasamantalahin ko ang pagkakataon na to Go para ahead. liwanagin yan. Normally, ang ating training ng ating mga reserves nagsisimula naman yan ng mga buwan ng April. Yes. Pero ang ginawa namin ngayong taon, kasi gusto natin magkaroon ng maliwanag na operational baseline. Karamihan ng ating reserves, nakikita lang kasi natin sila nasa mga orders, no, nasa papel. Dahil katulad din ng ating NSRC, many of our ROTC graduates, they are our reservists, but because hindi nila naging programa, hindi sila nagre-report sa kanilang mga mobilization center, hindi natin ma-reconcile kung ano yung nasa papel at ano yung talagang nakikita natin on the ground. Yes. So ang tinawag lang namin yan na reset, pero mas makakatulong ito sa ating kahandaan kasi makikita natin kung sino talaga ang nandyan sa area, no? Yes. Kung mababalikan mo, Bea, 2 days ago we had a national simultaneous earthquake drill. Yes, that's true. So po. that is also one way by which we can see how we can account for our reservists. Because in the event of a calamity like the big one, yung sinasabi nga. nilang ganyan, there will be lots of victims and there will be a need for response units. So itong accounting na ginagawa natin ay malaman natin kung ano ang ating available inventory of reservists and we can also determine the readiness. Of course, marami tayong mga reservists na volunteers but we're looking for the able-bodied reservists kasi ang nasa batas, ang kailangan nating ready reserves ay yun sa edad na 18 hanggang 35. That is our first category reservists. And this is the segment of the population that we want to account. Okay, nako, tama po yun. Actually, yung nag-strike talaga sa akin is yung accounting kapag ka magbibilang. For example, di ba, tinitignan natin kung may casualty ba. Kung hindi mag-match yung mga number of people doon at yung mga nakalagay na tao, parang mainam talaga at nakakatulong yung reset para i-evaluate yung mga totoong taong nandoon. No? So, that's a very... Isang purpose din kasi niyan, we also want to account for the skills. Dahil katulad ng ating nakasanayan sa amin sa Philippine Army, ang aming mga ina-account are infantry reserves. Okay. Pero sa pangangailangan ng panahon natin ngayon, hindi lang lahat ito warfighters. It's part of the warfighting skills, no? But we need engineers. We need people with medical training. Yes. We need people who are into cyber and True. information technology. Yes. And other skills na nakikita natin nandun sa ating mga kabataan, nandun sa ating mga graduates. But siguro naghahanap lang sila ng pagkakataon or parang bahay kung saan sila pupunta. At ito naman ay ginagawa ng ating Philippine Army because we are building our reserves to strengthen also our resiliency for any contingency and for any situation that may happen in the future. Yes, iba-ibang expertise, no? Ang natutuwa tayo na yung mga ganoon wini-welcome po sa ating Philippine Army. General Alcudia, ito naman po, ano po ang ibig sabihin ninyo sa real talk? Meron po kasi kayong term na real talk pagdating sa datos ng ating mga reservists. Ibig po bang sabihin hindi sigurado ang himpilan sa tunay na bilang ng ating mga aktibong reservists sa kasalukuyan? Yung real talk, no, kasi we need to again, we need to have a real operational baseline. Katulad nung nasabi ko kanina, every time that we graduate ROTC classes, they all form part of our reserve. They become enlisted in our reserve force. Yes. But by the time that they finish ROTC, yung first year or second year sa ibang kolehiyo, hanggang sa natatapos sila ng kanilang pag-aaral, wala na kasi kaming engagement sa kanila.
That's why part of what we want to engage with our schools is we call it a school-based Ready Reserve unit. We want our reservists to have a continuing training program para alam nila na sila ay reservists. We also want that occasion for us to update them of what's happening, katulad nitong nangyayari sa ating kapaligiran. Yes. Dahil mahirap naman kung ang ating pagkukunan lang ng information is social media with all the disinformation. So That's true, we sir. want to have this kind of engagements with our universities. At yung sinasabi nating real talk, kasi marami tayong records na marami ang ating reservists, but we have not had an accounting of how many can be relied upon. Okay. Maraming nasa listahan namin, I'm sure nag-abroad na. Marami dyan, siguro hindi na sila physically fit. And so, they may be in our records kapag tayo ay nagkaroon ng mobilization. Oo nga, Baka no? mag-expect tayo ng ganyan karami yung nasa listahan natin, tapos hindi naman ganon ang ating makikita. So mas mabuti na ang ating talaan ay hindi Updated. masyadong marami, ngunit nandyan at Totoong maasahan kesa drawing lang. Oo Mahirap nga. 'yon. Very well said, General Alcudia. Ito po, binibigyan din ninyo yung physical at medical assessment sa reset phase. Maaari po bang reservist ang kasalukuyang hindi handang maglingkod para sa marami po bang reservist ang kasalukuyang hindi handang maglingkod para sa mga bagong hamon ng depensa? Marami ang gusto, marami ang volunteers natin. Okay. Ngunit ang aming gustong siguraduhin naman ay ang kanilang physical and medical capability to perform these functions. Yes. Kasi syempre, obligasyon din namin yon na kapag sila ay binigyan namin ng missions, they are physically fit to handle these missions because these are stressful and risky missions. Yes. So yung aming tinatawag na medical and physical assessment, what we are working with the headquarters na ating Army is we need to have our reservists undergo physical medical exams. Okay. One is to ensure that they are fit for general military duty. Okay. At katulad namin sa active force, meron kaming regular na or periodic physical fitness tests. There are certain physical events that you have to perform. Time pressure ito. Dahil ito, puhunan natin yung katawan natin sa trabaho Totoo. ng sundalo. No? Totoo So, yun. gusto rin namin na ganun ang pamantayan sa ating mga laangkawal dahil kapag nagkaroon naman ng pangangailangan when the contingency or emergency happens, it does not matter if you are a regular or a reserve. You will be called upon to perform a mission and you should be capable of doing that mission. Okay. General Alcudia, dito tayo sa restructuring ng Community Defense Center o itong tinatawag yung CDCs para sa Territorial Commands at Mobile Defense Force. Mula sa CDC, bakit po ito gagawing Provincial Task Force? Magkakaroon po ba ang mga reservists ng mas malaking otoridad pagdating sa pagdepensa ng kanilang sariling mga probinsya? Ang Reserve Command of the Philippine Army is the largest unit of the Armed Forces of the Philippines. We are in 81 of the 82 provinces. No? Okay. Meron kasing yung ating Maguindanao ay nahati sa dalawa, kaya wala pa kami doon. Ngunit lahat ng probinsya ay meron kaming community defense centers. At ang bawat CDC na yan, ang kanyang mandato ay magbuo ng reserve units. Okay. Ang ginagawa namin ngayong reorganization dahil dati kasi ang aming hinahabol ay isang batalyon sa bawat probinsya. Okay. Ngunit aming nakita that can be applicable for provinces like Catanduanes, Siquijor. Marami tayong mga probinsya na mas malaki ang mga populasyon, no? We have some cities that have populations bigger than provinces. Oo nga po, sir. So we are Totoo. looking at a structure of the reserve that is proportionate to the diversity and the demographics natin. So example, sa isang probinsya dati, isang batalyon lang yung ating binubuo. Ang gusto naming makita ngayon, we have reserve formations in all the local government units at the Okay. level of the city, at the level of the municipality. At alam mo ngayon, Bea, dahil mataas ang ating
krudo ngayon. Yes, Nag-iiba din opo. kami ngayon ng aming paraan ng accounting. Okay. Noon kasi they have to report to the Community Defense Center for us to account them. Okay. But because we want to still maintain that accounting process, but we do not want to burden them with logistical and Oo. financial costs, no? So ang aming pinalabas na direktiba, ang ating accounting will be in the respective communities. So we hope to Okay. do this at the city level, at the municipal level. Also, that will help us account dahil pagdating nga nitong mga kalamidad, kung ikaw ay community-based, the response time is faster. Yes. The way to organize is faster. The local government and the disaster risk reduction management councils, meron silang makikita na ito pala yung maaasahan natin pag nagkaroon tayo ng mga sakuna. So they can incorporate our reservists in their training programs and in their contingency plans. So ito naman ay accounting. Again, it pertains to the accounting. And we want itong ating mga community defense centers to take on a greater role. Okay. Katulad nung sinabi mo kanina dito sa ating comprehensive archipelagic defense concept, the regular force, yung ating mga brigades and battalions, we want them to be ready for any contingency. They can move to any part of the country. Pero itong ating mga reservists are community-based. So kapag nagkaroon ng mga situation that our regular forces need to deploy in Okay. response to an emergency or a contingency, lalaki ngayon ang magiging ang gagampanan na papel ng ating mga CDC at ng ating mga reserves upang pangalagaan yung seguridad ng kanilang mga communities. General Alcudia, tungkol naman po sa Mobile Force Reserve o MFR, kukunin po ba ang mga reservists na edad 18 to 35 para isabak sa mga rapid deployment kasama ang mga regular na sundalo, sir? Yan ang aming ginagawa ngayon, no? As I've said, dati meron tayong mga batalyon, ngunit ang nakikita namin, ito ay dala na rin ng ating experience, no? Ating karanasan nung nangyari itong Marawi incident Siege, natin yes, noong the Marawi 2017. siege. Nag-mobilize tayo ng isang batalyon nung panahon na yon. So ang nakikita namin dito, mas magiging responsive ang ating ready reserves if we form smaller units Okay. so that we can train them, we can equip them, we can ensure of their readiness. So that itong one company na ito sa mga probinsya, yung tinatawag nga nating first category, no, 18 to 35. This is the most ready in Okay. every area. And we want this mobile company to be integrated with regular units kapag nagkakaroon ng mga bilateral exercises with our allies or multilateral exercises. We want them to be part kasi pag nagkaroon ng mobilization, ito ang una naming maiko-contribute sa ating active force. Okay, But the greater number, yung mas marami, will be in our territorial reserves. Ito yung sa syudad, nasa munisipyo, nagpatuloy ang kanilang paghahanda, and habang wala pa tayong mga ganitong security threats, no, physical security threats, disaster will be a mission area where they can really contribute. yes. Not only the actual but also in the training kasi trained ito sila for Opo. humanitarian assistance and disaster response. Yes, tama. General Alcudia, paano naman po ang mga dalubhasa na banggit nyo kanina na open po kayo sa other expertise like cyber, biology, medicine, IT, mga ganoon. Ito po, mga doktor, inhinyero, IT experts, ano po ang magiging papel nila sa ilalim ng Territorial and Support Force Reserves? Ang ating mga technical reserves ay under the AFP Reserve Command. No? Okay. Katunayan, Bea, last week nagkaroon ng reorganization itong ating AFP Reserve Command kasi nilagay nila sa struktura na yung ating mga doktor, yung ating mga abogado, yung ating mga nurse, ating mga chaplains, yung ating mga professors, all of these technical reserves have their own reserve organization now. Now, sa amin sa Philippine Army, these skills are welcome, no? So ginagawa namin ng mga programa kung paano sila maka-integrate sa aming mga reserve. Yes. Now, etong programa namin will involve the training kasi mga civilians ito sila, no?
So they do not have the requisite military training, but we offer the basic citizens military training. It's just like an orientation or yung talagang kailangan nilang malaman bago sila maging part Opo. ng military natin. And right now we are also thinking of new policies because we recognize na iba yung pangangailangan natin. There was a Senate hearing nga na sinabi nga ng isang opisyal ng ating Department of National Defense. If we become very strict with the requirements, for example, in our civil service or in our military recruitment, we will not get the kind of skills that we need. Kasi kunyari itong cyber, iba yung skill set nito eh. Opo. Sabi nga baka they might not pass some of our physical standards or maybe the other yung ibang mga qualifications. Pero iba kasi iba ang kanilang contribution to the fight. We will not be employing them as infantry warfighters in that sense, but they bring a different kind of skill and competency na magagamit natin. Ang pinag-uusapan nga namin yan mas madaling gawing sundalo yung hacker na kesa yung sundalo. Turuan mo nitong mga bago because the skill is already there, no? Yes. That's just a analogy. But this just tells you that in our civilian workforce or even in our public and private enterprises, everybody has a competency that can be useful for defense and security. Yes. Kaya open itong aming organization for these kinds of lateral or collaboration sa kanila because we are serving one country naman. Ayun, ang ganda nung gusto ko po yun. Dahil alam naman po natin, nababalitaan natin, National Security Council, meron na sila mga espionage na babalita at yung po kanilang mga depensa talaga ay sa yung kanilang cyber security, no? So, ang naalala ko dito si Armed Forces Colonel Padilla, no? Kasi parang may cyber hat, siya, expertise. So, natutuwa ako. Na-i-interview din namin si Colonel. Okay, dito naman po bago ang inyong final message, General Alcudia, pag-usapan din natin yung active duty training. Pagdating ng 2027, plano ninyo po bang ibalik ang active duty training? Ano po ang mababago sa programang ito para masabing mas profesional at mas suportado kaysa sa mga nakaraang pagsasanay? Hindi naman hindi mawawala yung active duty training natin. No? Itong active duty training, this is the status ng ating reservists para sila ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pagsasanay. Now, in the law, the active duty training is 30 days for every year. Okay. So 30 days yung kanilang training. Ngunit yung in the previous years, we have not really provided that 30 days for all the training. They do training, they do other activities that we consider as active duty training. Pero ang gusto nga naming katulad na nasabi kanina, itong mobile force natin, itong one company of able-bodied reservists, ito yung gusto nating mabigyan talaga ng programa. Ngunit itong ADT, open din ito sa iba na nakikita nating they have a skill and they have a value to our overall capability development. Okay. So, hindi ito matatapos, hindi ito tumitigil. In fact, mag-e-expand pa ito. Ayun. Ang gusto lang naming masiguro na yung ating mga reservists na bibigyan natin ng active duty training, one, they are physically fit. Okay. And the second is they really contribute something to our readiness. No? Okay. So, I'm sure this will be there will be questions regarding this kaya ang aming mga commander sa ground, ito ay kanilang nililiwanag dahil ang gusto rin talaga natin na mangyari na pag sinabi nating a reliable reserve force, really reliable siya. Hindi lang sa dami, ngunit sa kakayahan. Yes, ayun. Hindi lang sa dami, ngunit sa kakayahan. Okay, Major General Alcudia, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito. Ang dami pong comment. Naku, pasensya na po, hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero nakasuporta po ang Philippine Army. Babasahin ko lang yung padaan lang. 8th Regional Community Defense Group. Nako, hindi ko sorry po. Pero yon, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, maraming salamat. Sige po, ang inyong final message po, General Alcudia. Thank you, Bea, and sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong programa.
Itong pagpunta namin ngayon dito sa inyo ay bahagi ng 129th anniversary of the founding anniversary of the Philippine Army. The Reserve Command is a Philippine Army major unit. We administer itong ating mga laangkawal, ating mga reservists. These are Filipino citizens who are patriotic. They volunteer their time, their sacrifice. They sacrifice their resources, personal resources, para lang makatulong dito sa ating mga kahandaan. So, gusto kong gamitin ang pagkakataon na to na batiin at pasalamatan ang lahat ng ating mga Philippine Army Reservists at ang inyong programa at ang ating mga kasama sa ating gobyerno and even in the civilian government for the support that they give to the Philippine Army and to endeavors that help in building our nation. Yes, maraming salamat po. Yan po si Major General Ronald S. Alcudia ng Philippine Army, ang commander po ng Philippine Army Reserve o RESCOM PA. Naku, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang usap-usapan. Syempre po sa ating mga nakasama sa technical side, si Hero Lucero sa ating Wirecast, Jerome Toledo, Erwin Peñano, at hanggang sa susunod po na episode ng ating usap-usapan ay naway manatili po kayo nakatutok sa amin. Maraming salamat. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.